So guys, ito pala yung kinita natin last January 22, no, na kung saan ito is yung lahat ng revenue na nalikom ng channel natin noong December. Okay, so kumbaga simula December 1 to December 30, ito yung naipon natin. So kumbaga sinahod natin siya ngayon kasi ganun yung sistema sa YouTube, okay? So ngayon guys, ang purpose ng vlog na to is hindi para ipagyabang yung sahod na yon. Okay? Kasi alam ko na dream come true sa bawat vlogger na gustong mag-try dito sa YouTube dahil alam nila na once na maging successful ang channel nila and sabihin natin na monthly na sila kumikita rito is para bang hawak na nila yung oras nila. And at the same time, sa isip nila, hindi sila may stress kasi nga full time sila sa social media, or sabihin natin na hindi na sila yung typical na empleyado na kung saan lagi silang may hinahabol na oras pagpapasok, di ba? So, dito guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga yung reality ng pagiging isang content creator. So I think guys, ako may karapatan na ako na gumawa ng vlog about dito dahil kahit papano guys is nararanasan ko din talaga kung ano nga ba yung mga advantages, disadvantages ng pagiging isang content creator. So guys, hindi na natin papatagalin to guys. Let's go. So bago pala natin guys i-discuss yung reality, kung ano nga ba yung mga negative na nararanasan ng isang content creator, magpo-focus muna tayo in general doon sa pinapangarap ng lahat sa atin na kung saan ito yung gusto natin marating dito sa social media. So by the way guys, pag content creator ka, is una sa lahat, hawak mo yung oras mo. Isa yun sa magandang pwede mong maranasan dito sa YouTube. Kasi kung nag-full time ka sa social media, so meaning nakadepende na yan sa'yo kung kailan ka gagawa ng content. Nakadepende na yan sa'yo kung kailan ka kikilos. Kumbaga, yung oras mo hindi ka pressure kasi nakadepende naman yan sa'yo kung kailan mo gusto gumawa ng vlog. And then pangalawa, so kumbaga guys, dahil nga hawak na natin yung oras natin is wala tayong hassle sa sabihin natin sa outside, sa labas. Kasi alam naman natin guys, bilang isang empleyado is babiyahe ka. Diba? Minsan may mangyayari pang hindi maganda sa labas. And at the same time, yung mga katrabaho mo, hindi mo gusto yung ugali. O sabihin natin, pati yung boss mo. Diba? And then maghihintay ka ng sahod mo at eventually, paulit-ulit lang yung gagawin mo, which is yun yung cycle ng pagiging empleyado. Diba? So, dito sa YouTube guys, kumbaga napapagana kasi ng pagiging isang content creator natin yung tinatawag na creativity. No, kung paano tayo makakagawa ng vlog sa YouTube. And at the same time, parang nagkakaroon tayo ng personal growth, di ba, kung paano tayo magsalita. Kaya mapapansin nyo guys, pag tumatagal kayo sa social media, parang gumagaling kayo. No, lalo na sa pakikipag-usap sa tao, and at the same time, parang yung self-confidence na tinatawag guys is tumataas siya. Diba? So yun yung pwede mong taglayin pag isang content creator ka talaga. So meaning, yung una, kung yung una is hawak mo yung oras mo, is pangalawa, wala tayong hassle sa labas kasi nga nandito lang tayo sa bahay kung mag-vlog man tayo. And at the same time, depende naman sa niche mo yan. Kung travel vlogger ka, so syempre kailangan mong mamasyal, lumabas ng bahay. Pero kasi yung karaniwan na nandito lang sa bahay is yun, nagbe-benefit din sila doon. Kumbaga, yun nga, walang hassle sila sa labas, di ba, sa outside world. And then yung pangatlo guys, ito yung tinatawag natin na continuous growth, na kung saan dahil nga nagiging passion mo na yung pagiging isang content creator is lagi kang focus everyday. Kumbaga may reason ka para gumising araw-araw. Kumbaga alam mo sa sarili mo na excited ka kasi madadagdagan pa yung mga followers mo, yung viewers mo, yung subscribers mo. And eventually yun yung magiging goal mo habang ikaw ay nasa pagiging isang content creator, no? Yung ibig ko sabihin guys is nandun yung thrill. Kumbaga nandun yung thrill na ano kaya yung mangyayari sa akin ngayong araw na to, ano kaya yung content na magagawa ko, ano kaya yung maibibigay kong kaalaman sa mga viewers ko, sino-sino kaya yung magsusubscribe sa akin. So nandun lagi guys yung thrill na nararanasan ng isang content creator. That's why ako guys, kaya nga tuwing minomonitor ko yung YouTube studio ko is talagang masaya ako guys kasi time to time may nagsusubscribe and at the same time tumataas talaga yung viewership natin na ito yung nakaka-apekto para kahit papano is tumaas yung revenue natin sa YouTube or magkaroon tayo ng sahod sa YouTube. So yun yung isa sa mga benefit na masasabi ko pa bilang isang content creator. And then syempre guys, kung monetize na yung channel nyo and sabihin natin stable naman yung viewership nyo and at the same time nakikita nyo talaga na passive yung pumapasok na income sa inyo everyday, is dun nyo marirealize, no? Yung tinatawag natin na dream come true para sa lahat ng mga vloggers, it's either sa Facebook, sa TikTok or sa YouTube, na kung saan pag sinabing passive income is every month hindi ka nawawala ng income.
Okay? Kasi guys, sa YouTube, the more na active ka and at the same time, the more na creative ka sa mga videos mo, is sobrang laki ng chance talaga na magkaroon ka ng fan base, viewership, and nakaka-apekto siya para tumaas ang sahod niya sa YouTube. Ayan. So gawin nating example, di ba lagi naman natin ginagawang example. Syempre, isa sa mga idolo natin dyan, ayan, shoutout pala kay Kong TV. And at the same time, ayan, yung mga vloggers like sila Tony Fowler, di ba? Sila Ivana Alawi, Alex Gonzaga, sino pa ba? Basta guys, yung malalaking vlogger, di ba, sa Pilipinas, no? So akala kasi ng mga normal na tao guys, or sabihin natin, hindi ko naman sinasabi na hindi normal yung mga vloggers, no? Sabihin natin yung mga hindi ganun kataas ang knowledge sa YouTube na ganun-ganun na lang. Kumbaga, hindi nila alam na every time na nanonood sila sa mga paborito nilang content creators is natutulungan nila yung mga paborito nilang content creators na mas kumita ng mas malaki pa. Okay? Isipin niyo yung viewership nila pag nag-upload sila ng isang video, umaabot ng 1 milyon. Di ba? So every video na ina-upload nila 1 milyon, sabi natin 1 million views, 2 million views, 3 million views. Kaya guys, karamihan ng content creators dito sa Pilipinas is, yung malalaki is yung mga yan, million ang kinikita niyan every month. Kasi nga kami guys, kung malilitang kami, for example ako, hindi naman ako ganun kalaking YouTuber pero kumikita ako ng 20,000 to 30,000 pesos a month. Diba? Tapos hindi pa ako masyado, sabihin natin, hindi pa ako everyday nag-upload. And at the same time, nagpapahinga din tayo. Tapos hindi rin naman ganun kataas yung viewership natin. Most of the time, umaabot lang ako ng sabihin natin, 3,000 to 10,000 views, yung typical views natin. Sabihin natin everyday, o sabihin natin 6,000 to 15,000 views everyday. Pero, kita nyo guys, no, kung sumasahod pa rin tayo ng 20k to 30k a month. So, paano na lang sila na sa isang video nila, 1 million views. Okay, at guys, hindi ko na para kalkulahin lahat kasi na-discuss ko sa mga vlog ko na madami pong nakaka-apekto sa sinasahod ng isang content creator. Ang gusto ko lang iparating sa inyo guys is that sa YouTube is the more na ikaw ay consistent sa mga upload mo and at the same time, nandun na yung mga viewers mo. Kumbaga, consistent yung mga viewers mo na nanonood ng vlogs mo is consistent din yung income. So ito yung tinatawag natin na passive income na kung saan is tuloy-tuloy na pumapasok siya sa revenue mo every month. So, yun yung isa sa mga benefit pa na madidiscuss natin about sa pagiging isang content creator. So, para guys, madami pa, sobrang dami pang positive effects or sabihin natin sobrang daming bagay na pwedeng mangyari sa isang content creator na positibo, no? Pero dito guys, i-discuss ko naman sa inyo yung mga disadvantages or sabihin natin disadvantages ng pagiging isang content creator, no? So, ito ay guys para sa mga monetize or hindi pa monetize sa YouTube, no? So, ito guys, real talk lang tayo ha. Pagka kasi ikaw ay content creator guys, hanggat maaari, nag-iisip ka lagi ng content na gagawin mo everyday. So, ang pinakaunang kalaban ng isang content creator is yung tinatawag natin ay stress. Or sabihin natin yung burnout. Okay, yung term na burnout ginagamit siya sa mga content creators na sabihin natin na pagod na and at the same time hindi na sila makaisip ng content na gagawin nila or sabihin natin kahit anong pilit nilang mag-isip ng content, wala na dun yung parang sipag or wala na dun yung passion para mag-record sila ng video or sabihin natin magre-record pa lang sila ng video is inaatake na sila ng parang tinatamad na or sabihin natin nawawala na yung motivation nila sa vlogging. So guys, nangyayari po talaga yon kasi may mga pinapanood ako dati na mga sikat na vloggers na tumigil na sila. So hindi ko alam yung reason pero number one for sure nandun yung stress or nababurnout sila. And siguro yung pangalawa dahil may mga bagong opportunity na dumadating sa buhay nila or nasa ibang platform na sila. Pero most of the time guys, number one na kalaban ng isang content creator is yung pagiging stress mo sa pag-iisip ng content and it turns out na nababurnout ka bilang isang content creator. Tapos pangalawa guys, no. So ang daming nangangarap na maging YouTuber kasi hawak daw ng mga content creator ang oras nila. Which is tama naman, hawak naman talaga namin yung oras namin. Pero alam nyo ba guys, na yung pangalawa, no, para sa amin, sobrang laking sugal ng ginawa namin sa buhay namin. Kasi ako guys, may kwento ko lang, no. So way back 2019, kasi guys ang course ko talaga, no, graduate ako ng HRM and eventually nagtrabaho ako sa hotel way back 2015 to 2018. And then 2019 guys, nagbarko ako. Okay? Dahil nga nagkaroon ng pandemic, so gumawa ako ng ibang paraan kung ano pa ba yung mga bagay na pwede kong pagpokusan, kung saan ako pwede mag-grow. And at the same time, dun nagbukas yung opportunity sa akin ng pagiging isang content creator, which is pinurso ko siya dito sa YouTube. So alam nyo ba guys na sobrang laki ng ginawa kong sugal sa buhay ko kasi pinagpalit ko yung pagbabarko
or yung career ko sa pagbabarko para lang sa pagbablog. Okay, kasi nung time na yun guys, so nawala na yung COVID, sabi natin kalmado na, nagpapaalis na yung mga agency sa, sabi natin sa barko, kumbaga pwede na ulit kaming sumampa ulit. But nireject ko yun guys, nireject ko yun kasi naramdaman ko na meron akong something na mapapatunayan dito sa YouTube. So guys, sobrang laki ng sugal na ginawa ko nun. Biruin nyo, pinagpalit ko yung career na, magiging career ko sa barko na pwedeng magpayaman sa akin or sabihin natin, pwede akong mag-grow. Kasi nga, HRM yung kinuha ko. So kumbaga guys, talagang dun ako nararapat eh. Pero pinagpalit ko siya para maging isang vlogger ako. And it turns out guys, yung sugal na ginawa ko para sa akin ngayon, kung tatanungin nyo ako, is panalo naman tayo. So kasi, kumbaga guys, lahat ng pinangarap ko noon, lahat ng kumbaga gusto kong mangyari sa buhay ko is natutupad na natin siya. Kumbaga, hawak natin yung oras natin, kasama natin yung pamilya natin, yung tatay ko, nanay ko, kapatid ko, and at the same time is nabibigay ko yung mga pangangailangan nila. So ako na lahat ang sumasagot sa gastusin dito sa bahay, which is alam ko pangarap nyo din. And at the same time guys, hindi lang yun. So nakakapag-invest din tayo. No? So nabibili natin yung mga gusto natin, which is hindi lahat ng content creator na sumusugal is nananalo sa ganung sugal. Kaya ako guys, thankful ako kung ano yung mga nangyayari sa akin ngayon, which is yun yung isa sa mga disadvantages na pwedeng maranasan ng isang content creator, yung pagdidesisyon or sabihin natin yung isusugal mo kapalit ng pagiging isang vlogger, content creator, kasi madaming iba na may trabaho and at the same time pinipilit nila na gumawa ng content. Pero guys, hindi ko naman nilalahat hindi ko naman nilalahat ito. Kumbaga yung iba is pinipilit nilang gumawa ng content and at the same time pinagsasabay nila yung trabaho. At ang nagiging ending guys, hindi sila tumatagal sa social media kasi nga nababurnout sila eh. Kumbaga wala na silang oras gumawa ng content. And at the same time, no, pag gagawa sila ng content, lagi nilang nilalabanan yung tinatawag natin na katamaran, no. So yun yung real talk dun guys. Kumbaga ise-set up pa lang nila yung camera nila, magsasalita pa lang sila, parang nasa isip na nila na magpahinga na lang ako. So ang nangyayari, pag nasanay na sila ng gano'n, ang nangyayari sa channel nila is nawawala na yung content. So kumbaga, nagiging habit na nila na imbis na gumawa sila ng vlog, hindi na lang nila itutuloy yung channel nila. Kasi nga doon na lang sila magpo-focus sa trabaho. So ito pa pala guys, isa pang disadvantage ng pagiging isang content creator is mas prone kami sa tinatawag na sakit, no? Kasi syempre guys, ako katulad ko, hindi naman ako nakakaranas ng sakit guys nowadays. So thankful naman ako kay Lord. Pero ang ibig ko sabihin guys, most of the time kasi nakaupo lang kami pag magre-research kami sa laptop namin, and at the same time pag kami po ay alam niyo yun, gumagawa ng content. Katulad ko, dito lang ako sa bahay, kumbaga nakaupo lang ako, di ba? Unlike yung sa ibang niche na nagta-travel sila, nagpo-food vlogs, no? And at the same time, talagang physical yung content na meron sila. Yung iba nga, ang content nila is all about the gym, yung workout, exercise, di ba? Pero tayo kasi guys, bilang content creator na nandito lang sa bahay, na ang ating pinakang niche is yun nga, education, kumbaga, most of the time nakaupo lang kami, is madalas talagang tamaan ng sakit yung mga ganitong klaseng content creator, no? Pero katulad nung sinabi ko guys, thankful naman ako kasi bilang content creator is advance tayo mag-isip. So that's why ako talaga guys, everyday hanggat maaari is gusto ko pinapawisan ako para may pamprotekta tayo sa kahit anumang sakit na dadapo sa atin, no? So kumbaga kung makikita nyo dun sa isang short video ko, meron tayong treadmill na kung saan isang dahilan yon para pawisan tayo everyday kahit tayo ay nasa bahay lang. Diba? So kumbaga nakakapag-jogging tayo kahit nasa bahay lang. So kumbaga guys, advice ko din sa mga content creator, even though nandun na yung income, nandun na yung monthly sahod nyo, is wag nyo pa rin kakalimutan yung kalusugan nyo kasi yan talaga yung number one guys na kailangan yun dapat yung number one na bagay na pagpukusan natin. Bukod dun sa pag-iisip ng content is dapat talaga po healthy tayo. Kasi aanhin mo yung income or yung pera mo, pero at the end of the day, may lagnat ka or may sakit ka. Sabihin natin, lagi kang dinadapuan ng sakit. Diba? Kasi nga hindi ka nag-exercise. And at the same time, stress ka pa sa pag-isip ng content. Kasi guys, yun naman talaga yung kalaban natin bilang isang content creator, no? Yung pagkakaroon ng sakit and yung stress sa pag-isip ng content. And then isa pa guys, sa disadvantage ng isang pagiging content creator, syempre guys, sa YouTube, hindi naman fix ang sahod yan eh.
So kumbaga, pagka talagang sobrang baba ng viewership mo sa buwan na to is bababa yung sahod mo. No, depende po doon sa ads or klase ng ads na sabihin natin lalabas sa mga videos mo. And may time naman na mataas. Pero most of the time, sabihin natin guys, pagka sa disadvantage tayo, no, is madalas talaga is bumababa yung sahod ng isang content creator, lalo na kung hindi ganun kadalas yung pag-upload nila ng video. Kasi syempre guys, meron ka ng fan base, meron ka ng viewers. So yung mga viewers mo nag-aabang sila doon sa bagong content na i-upload mo. So for example, nasanay sila na every 3 days may upload ka, naghihintay sila sa'yo, sabihin natin 3 days na yung nakakalipas, and yung iba nagtataka, uy, ba't wala pang upload si DJ MA? Uy, bakit wala pang upload tong tropa natin? Diba? So ang nangyayari guys is nawawala yung peaks viewers mo kasi nga, hindi ka nakakapag-upload. So ang tendency dahil nawawala yung fan base mo, nababawasan sila, hindi nababawasan din yung revenue na pumapasok sa YouTube channel mo. So ang nangyayari guys sa YouTube, no, most of the time, isa sa mga disadvantage, no, ng pagiging isang content creator, kung usapang sahod is bumababa siya, no? Hindi siya fix, no? Bumababa most of the time, lalo na sa mga vloggers na hindi na ganun ka-consistent mag-upload. So guys, para sa akin ito na yung pinakahuling disadvantage ng pagiging isang vlogger or content creator dito sa YouTube, no? Always na nasa risk yung ginagawa natin everyday dito sa social media kasi alam ko na yung ilang content creators is sumusugal sila doon sa mga content na kung saan humihiram sila sa ibang content creator, like for example, i-edit nila para kahit papano hindi siya ma-detect na copyright, no? So ang ibig ko sabihin guys, pwedeng maging reason para mawala yung channel natin. So kumbaga, yung mga ginagawa natin sa YouTube, na sabihin natin medyo illegal siya, no? Or sabihin natin na labag sa community guidelines or sabihin natin sa copyright rules ni YouTube, no? So kumbaga, isa yun sa mga disadvantages natin na pagka nangyari sa channel natin yun, mawawala yung YouTube channel natin. So mawawala yung kita natin sa YouTube. So anong mangyayari sa atin bilang content creator? 'Di ba? Back to zero ka. So magsisimula ka ulit sa una, which is ayun yung isa sa mga delubyo or bangungot ng isang content creator, no? It's either ma-terminate yung channel, ma-hack yung channel, mawala yung monetization ng channel dahil sa violation. Kasi pag nawala yung monetization mo, is titigil din yung revenue na papasok sa channel mo. Isa yun sa mga disadvantage ng pagiging isang content creator. Kaya ito guys, ang conclusion ng vlog na ito, kung kanina pinakita ko yung sahod ko sa inyo, is alam ko naman guys na lahat tayo nangangarap maging isang content creator, and at the same time, gusto natin yung ginagawa natin. And habang gusto natin yung ginagawa natin, sumasahod tayo monthly. So sino ba naman tao ang ayaw ng ganon, no? Hawak mo yung oras mo, kasama mo pamilya mo, di ba? Passive yung income mo, nakakasuporta ka sa mga pangangailangan nila, and at the same time nabibili mo yung gusto mo. Kaya nga, ito lagi yung sinasabi ko sa inyo guys, na kung kayo man sa ngayon is parang napapagod na kayo, sabihin natin parang nararamdaman nyo na parang ayaw nyo na kasi wala kayong nakikitang improvement sa channel nyo, lagi kong sinasabi to sa mga vlogs ko na bigyan nyo pa ng chance yung sarili nyo. No, lalo na kung nakaabot ka sa part ng video na ito, hopefully mag-iba yung pananaw mo bilang isang content creator. Kasi ang pagiging vlogger guys, hindi lang yan parang nasa cloud9 ka lagi, or sabihin natin yung parang sobrang sarap sa pakiramdam. So, darating din yung point na marirealize nyo kung ano nga ba yung disadvantages na nararanasan ng isang content creator na kagaya namin. Okay? At kung sa tingin nyo guys nagustuhan nyo po itong vlog natin na ito, is don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel DJ MA for more videos like this. And yun nga guys, shoutout pala sa mga channels na ito. Shoutout sa inyo, no? So, pusod lang tayo ng konti. Ayan, maraming salamat sa mga viewers natin all the way kung saang bansa man kayo galing, no? Mapa Saudi, Qatar, Philippines, Germany. Kasi guys, na-monitor ko kung saan galing yung mga viewers natin. And maraming salamat po sa inyo. And again, this is your DJ MA. See you sa ating next vlog.